Paano nga ba mag-queen charge lava loon sa Town Hall 10? So ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba dapat yung mga gagawin pa nag-queen charge lava loons, ano yung troops composition sa pag-queen charge lava loon sa Town Hall 10. Kasi yung in-upload ko last time about paano mag-queen charge lava loon sa TH9 at ma-reach ang Legend League, ay ang dami nag-request na gawan ko nga daw ng tutorial ang Town Hall 10 kasi nahihirapan daw sila sa Single Inferno. So bago tayo magsimula ay magpapakilala muna ako. Hi, ako nga pala si Chili and gumagawa ako ng tutorial contents about COC. So kung hindi ka pa naka-follow and subscribe sa page natin, ay baka naman. So back to the topic, paano nga ba mag-queen charge lava loon sa TH10 at ano yung mga dapat gawin sa pag-queen charge lava loons. Una, siguraduhin na tama ang troops composition natin. Ang Queen Charge Lava Loon ay isang high skill strategy pero sobrang rewarding ito kapag ginawa ng maayos. So ano yung mga troops composition na gagamitin natin? 4 healers, 20 balloons, 1 lava hound, 7 wall breakers, 9 minions, 1 barbarian, 1 archer, at ang pang-funnel natin na baby dragon. So, ginamit ko dito 1 baby dragon na lang at isang cookie, pero kung walang cookie or nawala na yung event troop, pwede nyo palitan ng baby dragon. And for this pass naman, we're going to use 3 rage, 2 haste, 1 poison, 2 freeze, then true. Totoo. And sa clan castle naman, ang dadalhin natin ay isang invisibility spell, stone slammer, ang laman nun ay rocket loon and also the yeti. Now let's proceed to base scouting. Make sure na kapag nag-scout tayo ng base, hanapin ang mga key objectives. Number 1 na dito ang archer queen or enemy queen. So dito, kailangan mapatay natin yung enemy queen. Pangalawa na dito ang clan castle kasi threat ang clan castle doon sa lava loons natin. Katulad na rin to ng archer queen kasi malay nyo may laman yung clan castle tapos ang laman ng dragon edi naubos na yung balloons natin, 'di ba? Then number 3 ay ang air defense or key defense like multi-inferno. Ang single inferno kasi hindi naman ganoon ka-threat sa lava loons natin kasi ang target lang naman ng single inferno ay isang troop lang. So isa lang yung mata nun. Sa multi-inferno ang dami niya kasing target. So uubusin ng multi-inferno yung lava loons natin or yung balloons natin. Kaya napaka-threat ang multi-inferno. So kung may makikita kayong multi-inferno, lagi niyong tatargetin yun sa pag-queen charge sa TH10. So, ibig sabihin kung nasaan yung tatlong threat na yon, yung pangunahing threat natin sa lava loons, doon tayo mag-queen charge. So, kung nasaan yung malapit yung queen, malapit yung clan castle, malapit yung multi-inferno, ay doon tayo mag-queen charge. Katulad ng ginawa ko dito, kung nasaan yung main defenses, ay doon na ako nag-queen charge lava loons or doon na ako nag-drop. So, as you can see, I used the baby dragon para pang funnel and then si queen nilapag ko dito sa may bandang 5 o'clock followed by the healers, of course pang suporta, and then nilapag ko na rin yung dalawang balloons and the stone slammer. And as you can see, protektado ko si queen kasi hindi ko pwedeng papatayin dito si queen or ma-force agad yung ability niya kasi meron pang single inferno. Possible kasi na mamatay si queen sa single inferno. And ito yung kagandahan sa invisibility vial kasi nag-i-invi siya for lang seconds and nawawala sa kanya yung target ng inferno. Ang technique lang sa single inferno para hindi agad mamatay yung queen or ma-force agad yung ability ay nagbibilang ako ng 5 seconds. Kunwari, tinarget na ng single inferno si queen. Magbibilang ako ng 5 seconds doon bago ako magdadrop ng free spell kasi bago mag-activate yung single inferno ay mafe-freeze ko na siya agad. In that way, hindi ako maglalapag agad-agad ng free spell para hindi masayang. So, masusulit ko yung seconds ng free spell. Kasi yung iba, kaya na uubusan ng free spell kasi drop sila agad ng drop kahit hindi pa naman pa-activate yung single inferno. So, for you guys na hindi pag ganun karunong mag-queen charge, ay magbilang kayo. Ay observe nyo kung ilang seconds, ganito, ganyan. And for sure, mamamaster nyo itong pag-queen charge lava loons. Now, let's talk about the deploying the lava loon. Kapag nakuha na ng queen ang key objectives, simulan na yung lava loon attack. Drop the lava hand sa unang air defense. Tapos,
deploy natin yung balloons in spread formation para sabay-sabay silang mag-clear ng mga defenses. Usually, nagdadrop ako 1 minute and 30 seconds. Depende sa mga key defenses na nakuha ni Queen or mga objectives na nakuha niya. Pero kung nagpa-practice ka pa lang naman ay simulan mo sa 1 minute and 50 seconds. And then, drop nyo yung haste spells para pabilisin yung movements ng balloons. At kung may rage ka pa, kunwari, may natirang rage, don't hesitate na gumamit ka ng rage spell sa mga balloons mo para matapos mo agad. Kasi yung Queen Charge Lava Balloons is prone to time fail kasi ang dami or anlaki ng maliliko mo na oras sa pag-Queen Charge. So, imbis na baka ma-time fail ka pa. And then, drop nyo lang yung mga minions pang clean up, ganun lang yun. So, let's take sa scenario na hindi na maganda yung nakuhang value ng Queen. Kunwari, may multi-inferno pang natira. Kung may ganun pang nangyari, gumamit na lang kayo ng freeze. Magtira na lang kayo ng freeze spell para dun sa mga ganong defense. So, kanina, ang inatake natin is open base kasi yun. So, di na tayo gumamit ng wall breaker. Ngayon, panoorin nyo to kung paano ako nag-Queen Charge Lava Balloon sa may mga wall. Dito naman, may multi-inferno siya. Kaya dito ako banda nag-drop sa medyo malapit sa multi-inferno para makuha ko yung multi-inferno. Kasi as I said, threat ang multi-inferno sa lava balloons. And magandang drop lang ng wall breaker and also funneling ay mamamanipula mo dito si Queen. So, watch nyo na lang to guys. And that's how you do a Queen Charge Lava Balloon sa Town Hall 10. Practice lang ng practice para ma-master ito. So kung nagustuhan nyo tong video na to guys, don't forget to like, follow, and share. Yun lang, thank you, happy clashing everyone!